Isipin mo to, isang gabi, habang tahimik ang lahat, bigla kang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Gulong-gulo ang isip mo. Takot? Pag-aalala. Pero sa likod ng lahat ng yan, may isang tanong na mas mabigat pa. Handa ka ba? Paano kung sa isang iglap, kailanganin kang isugod sa ospital? Ngayon din, ano gagawin mo? Saan ka tatakbo? Yan ang bangungot na kinakatakutan ng marami sa atin, ang biglaang health emergency na hindi mo pinaghandaan. At alam mo kung anong kasunod niyan? Yung isa pang mabigat na problema, ang pera. Saan ka kukuha ng pambayad para sa hospital bills, sa gamot, sa doktor? Sapat ba ang ipon mo kung meron man? At kadalasan, dito ang bagsak. Sa pag-uutang, sa kamag-anak, sa kaibigan, kahit kanino na lang. Dadagdag na naman sa mga bayarin. Isang cycle na parang di na matatapos. Nakaka-frustrate, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa gitna ng lahat ng yan, hindi ka nag-iisa? Mayroon kang kakampi. Okay, let's talk about PhilHealth. Sigurado ako pamilyar ka na sa pangalang yan. Pero ano nga ba talaga ang PhilHealth? Kasi, hindi lang yan basta ID o isang simpleng kaltas sa sahod mo. Ito ang dapat mong ituring na kakampi, isang sandalan sa mga panahong ganito. So para malinaw sa lahat, ang PhilHealth, yan ang National Health Insurance Program natin. Ang goal nito, napakasimple lang. Ang tulungan ang bawat Pilipinong mapagaan ang gastusin sa ospital. Isipin mo siya bilang isang financial safety net na sumasalo sa atin para sa ating lahat. Ngayon, alamin natin paano ka nga ba poprotektahan nitong kakampi mo? Ano ba talaga ang mga benefits na makukuha mo rito? Well, ito ang mga sandata na ibinibigay niya sa'yo. Unang-una, at siguro ang pinaka-common na gamit nito, ay ang tulong kapag na-admit ka sa ospital. Ito yung tinatawag na inpatient benefits. So yung bayad sa kwarto mo, sa mga laboratory test, pati na yung professional fees ng mga doktor mo, may bahaging sasagutin ang PhilHealth. Malaking bagay, di ba? E paano kung, knock on wood, kailanganin ng operasyon? From minor to major surgical procedures, may mga tinatawag na case rates ang PhilHealth. Parang package deal yan. Ibig sabihin, may nakalaan ng halaga para sa isang specific na operasyon para hindi mo suluhin ang buong gastos. Akala ng marami, pang-ospital lang ang PhilHealth, pero di yan totoo. Meron din itong outpatient benefits. Kasama dyan ang ilang check-up o konsultasyon at mga diagnostic tests. Kasi ang goal, di ba, ay maagapan ng sakit bago pa man ito lumala. At syempre, para sa ating mga soon-to-be mommies, mayroon ding maternity care package. Mula sa mga prenatal check-up hanggang sa mismong panganganak, normal delivery man yan o CS, handang tumulong ang PhilHealth para masigurong healthy at safe si mommy at si baby. Okay, so ang ganda ng mga benepisyo, no? Pero ang tanong ng lahat, paano mo naman ito magagamit? Madali lang ba? Yes, madali lang. Basta alam mo ang mga tamang hakbang. Ito ang kailangan mong malaman para ma-access ang tulong na para sa'yo. 3 simple steps lang. Number 1, and this is the most important, siguraduhing updated ang membership at yung mga contribution mo. Number 2, pumunta sa ospital o clinic na PhilHealth accredited. Usually may sticker yan sa pinto or you can check online. And number 3, i-file ang claim. At huwag kang mag-alala, ang billing section ng ospital tutulungan kanila sa prosesong yan. Isipin mo na ang PhilHealth ay parang isang malaking bayanihan fund. Ang kontribusyon ng bawat miyembro, kapag pinagsama-sama, yun ang nagiging pondo na tumutulong sa kung sino man sa atin ang mga ilangan. Kaya napaka-importante na regular ang paghuhulog natin. So paano ba kino-compute yung contribution? Simple lang, kung empleyado ka, naka-base yan sa monthly salary mo. Kung ikaw naman ay self-employed o voluntary member, naka-base yan sa dineklara mong monthly income. Ang mahalaga, maging consistent tayo. Okay, so ngayon, let's have some real talk. Habang napakalaking tulong ng PhilHealth, kailangan din nating maintindihan na meron itong mga limitasyon. Kasi, hindi ito isang magic card na automatic na magiging zero ang hospital bill mo. Kailangan nating malaman yung totoo para maiwasan ang gulat at frustration. At ito ang tanong na laging bumabalik. Sapat ba talaga ang PhilHealth? Ang totoo, depende. Malaki ang naitutulong nito para mabawasan ang gastos mo, pero sa maraming pagkakataon, hindi nito kayang sagutin ang lahat. So tandaan natin tong 3 bagay. Una,
May mga serbisyo at gamot na hindi covered, yung tinatawag na exclusions. Pangalawa, may maximum limit o hangganan ang kayang sagutin ng PhilHealth sa bawat sakit. At pangatlo, dahil sa dalawang yan, madalas hindi 100% covered ang bill mo. Mayroon ka pa ring babayaran mula sa sarili mong bulsa. At ito na ang pinaka-importante naming paalala. Please remember, this is for informational purposes only at hindi ito medical advice. Palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa inyong kalusugan. At pagdating sa bayarin, huwag kang mahihiyang magtanong sa billing section ng ospital para malinaw ang lahat. So ano ang takeaway natin dito? Ang PhilHealth ay isang vital na kakampi. Malaking tulong talaga. Pero ang pinakamalakas mong sandata para dyan? Kaalaman. Ang pagiging isang impormadong miyembro, yan ang susi para ma-maximize mo ang mga benepisyo na para talaga sa'yo. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Ngayong mas naiintindihan mo na kung ano ang PhilHealth, kung ano ang kaya nitong gawin, at kung ano ang mga limitasyon nito, ano na ang susunod mong hakbang? Paano mo gagamitin ang kaalamang ito para mas maprotektahan ang sarili mo at ang pamilya mo? Isipin mong mabuti. Maraming salamat sa panonood sa Carl Preza. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Laging tandaan, stay informed and stay healthy.